Nananawagan ngayon ang naghihinagpis na ina ng pinatay na transgender woman na si Jennifer. Sana raw tutukan ng gobyerno ang kaso para hindi na ito maulit pa. Ang Commission on Human Rights sa Central Luzon magsasagawa raw ng sariling investigasyon. Nangako rin ng tulong ang lokal na pamahalaan. Live mula sa Olongapo City, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, dumating na nga dito sa Olongapo City ang ina ng pinaslang na transgender na si Jennifer Laude. Hindi nga matanggap, Jessica, ng ina ng biktima ang sinapit ng kanyang anak sa isang banyaga. Hindi matanggap ni Aling Julita Laude na sa ganitong sitwasyon na niya muling makikita ang anak na si Jeffrey Laude na mas kilala bilang Jennifer o Ganda. May pangako pa raw itong uuwi sa kanilang lugar sa Leyte at magluluto raw ng masarap na pagkain para sa kanya. Dito na si Mama! Kaya labis ang kanyang pagkabigla, dabangkay na ang anak nang datnan niya rito sa Olongapo. Ano bang naisip ba at ginawa niya sa anak ko? Ano kasalanan? Naturingan siya sundalo. Siyang tumatanggol dapat sa naaapi. Hindi raw nila iuurong ang demanda laban sa suspect. Dapat siya managot talaga. Dapat maging bitay. Sana rin daw ay umaksyon ng gobyerno upang hindi na pamarisan ang nasabing krimen. Gusto ko, kahit sa Pangulo, makarating to sa kanya. Kasi kung hayaan natin na ganyan, uulit at uulit. Gagawin at gagawin sa doon sa mga tulad na Ganda na walang kamamalay-malay, nagaganunin lang pala siya. Kanina, dumating din dito sa burol ang mga kaibigan at ilan pang kaanak ng biktima. Dumating din ang Commission on Human Rights Central Luzon. Bukod sa tulong pinansyal, magsasagawa rin daw sila ng sariling investigasyon. Tinitingnan natin kung nagagawa ba ng kapulisan yung trabaho nila. Ito ba hindi nila inuupuan at hindi pinapatagal yung paglutas sa kaso. Dumating din ang alkalde ng Olongapo. Tutulong din daw ang syudad sa pamilya ng biktima. Sinabi niyang nakikipag-ugnayan daw ang mga Amerikano sa investigasyon ng mga pulis. Ang alam daw ng alkalde, nakakulong sa barko ang Amerikanong sundalong itinuturong may kinalaman sa krimen. May kulungan naman sila ang tawag nila doon brig. Pero sa atin detention cell. Jessica, sa mga sandaling ito ay makikita nyo nga sa inyong mga screen na tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kaibigan at ibang kaanak nitong si Jennifer. Sa katunayan, ilang mga miyembro rin ng LGBT community ang dumating ngayong gabi upang tingnan nga o tunghayan yung labi ng biktima. Dumating din, Jessica, kanina yung Gabriela sa pangunguna ni Representative Emmy De Jesus at sinabi nga nila na tutulong sila, Jessica, sa kabila nga nung nangyari doon sa kaso ni Nicole. Hindi raw magtitigil ang Gabriela upang tulungan itong biktima. Hindi naman daw kasi usapin ng gender ito, Jessica, kundi interest daw ng ating bayan at yung pagdami na naman muli ng mga sundalong Amerikano o mga sundalong banyaga sa ating bansa. Samantala, Jessica, sinabi sa GMA News ni Chief Superintendent Raul Petrasanta, ang pinuno ng Central Luzon Police ng PNP, na maaring bukas pa maisampa yung mga reklamo laban nga doon sa sinasabing may sala na sundalong Amerikano sapagkat kinukumpleto pa raw nila yung iba't ibang mga dokumento kagaya na lamang yung mga resulta ng crime lab test. At nabanggit naman, Jessica, sa atin ni Mayor Paulino ng Olongapo na hindi na nga daw i-inquest yung sundalong Amerikano at bagkus direct filing umano ang mangyayari bukas sa Prosecutor's Office ng Olongapo City. Jessica. Bakit daw ganon, Ian? Bakit diretsong filing at wala ng inquest? Jessica, walang naibigay na paliwanag sa atin na si Mayor Paulino kaugnay nga doon sa kung bakit direct filing. Pero may mga nagsasabi rin sa atin, Jessica, na maaring nag-lapse na daw yung prescribed period para nga doon sa kailangang may inquest pa siya. Pero Jessica, tinitiyak naman nung mga pulis na nasa USS Peleliu pa rin yung sundalong Amerikano at kanina nga, Jessica, ang information na natanggap ng GMA News ay may isang taga-PNP na pumanik doon sa USS Peleliu at in-interview nila yung tatlong kabady nitong sundalong Amerikano. Gayon din yung bantay sa mismong entrada papasok
at palabas nitong USS Peleliu para magbigay linaw nga, Jessica, doon sa mga circumstance na maaring nangyari noong October 11, Jessica. Iyan, may abogado na ba yung pamilya? Alam mo, Jessica, kanina nakausap natin sina Malu at yung isa pang kapatid nitong si Jennifer. Kanina nagko-contemplate talaga sila, nabanggit din nila sa akin na kailangan daw nila talaga na magkaroon sila ng private lawyer, sapagkat napag-uusapan ng mga pamilya na sa bigat nga nitong kanilang kinakaharap. Hindi lamang naman ito usapin sa kanilang pamilya, kundi alam din nila na pati ang buong Pilipinas ay interesado sa kasong ito. Kaya naman gusto nga raw nila na magkaroon sila ng private na prosecutor, maliban pa doon sa taga-city prosecutor na maaaring makatulong nila sa sakaling isang pananga ang reklamo sa piskalya. So Jessica, pinag-aaralan na ngayon ng pamilya at maaring sa mga susunod na araw, bukas magkakaroon din daw ng press conference itong pamilya at malalaman natin kung mayroon naman talagang abogado na nakuha ang pamilya. Pero ang Gabriela, Jessica, ay nagpahayag na ng pagbibigay ng tulong sa kanila. Ang city government ng Olongapo ay magbibigay din daw ng tulong at ang balita rin natin, ang Akbayan ay pupunta rito para hindi lamang sa regular prosecutor's office magsampa ng kaso, kundi sa VFA Commission ay magsampa rin sila ng reklamo. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.